Ako si Shubi Krisnay Plata, ang island ate ng Cebu. Sa bahay po ninyo, mas nag-ignite lang po yung fire sa heart ko po. Paglaban pa po yung mga pangarap ko para sa akin at sa pamilya ko. This is my reality right now and I'm just glad I'm here. Shubi! Welcome! Ito po yung bahay namin. Ay, charis lang. I miss Karen. Oh my, wait, ang ganda ng lugar na to, ha? Totoo ba? Honestly, it's very nice. Pakita Merong natin. for sale dito. Ang ganda niya. Oh, look at that. Kalilipat nyo lang. Oo, kakalipat na po ang ganda. namin. I love it. Ang ganda ng mood. Parang bahay lang, pero it's like also, residential na. Parang, alam mo yung... Ang ganda. Wow! Yeah. At saka dear, nagsasalita ang pintuan niyo. Sabi niya, ganyan. no face No detect. face detect. Ito na ako. Oh my God. Oh my God. Ayun, Okay, nakita niyo na ako. It's a smart door. Wow! Sana all Oh smart. my gosh, I love it. Who lives here? Me and Ashley. Me and Ashley. I'm Lagi still kayo with Ashley. together? Oo. Ashley Artaga is my best friend. Oo. Magkasama kami noon sa condo namin. Tapos we decided to live in a bigger space. Okay, so ilang buwan na mula nang lumipat kayo dito? Isang buwan? Only? Dalawa? Oo. Parang magdadalawa. So you made a decision, magbahay na kayo? Oo. Oo. Kasi hirap yung dog, tapos paakyat-akyat. Yeah. Tapos lumalaki na din yung kailangan namin na space. Yes. Ito, bago Ganda na ng to sofa namin mo, na ha? sofa. Yes. Ang ganda dito. From Blanco, yan. Ang galing, ha? Ang ganda. Sino Tapos, nag-furnish nito? Sino to nag-furnish? namili kami ni Ashley ng mga furniture. Okay. Handpick namin siya ni Ashley. Alam mo, hindi rin biro yung kasama mo sa bahay ang best friend mo. So, Oo. nag-aaway ba kayo? May away na kami. Oh. Before, wala talaga kaming away. Pero nagkaroon na kami ng hindi naman away. Nung lumipat kami dito, that was last month. Yun yung time na sobrang busy ko. So, hindi ako masyadong nakatulog. Yeah. Pero Oo. sino ang may say sa apartment, sa pagpili ng furniture? Dalawa naman kami. Dalawa lang, Oo. oo. Tsaka ako naman Pareho yung taste nyo. medyo submissive. Okay. Oo. Parang sa partnership namin, siya yung alpha, ako yung submissive. Oo. Okay po, gusto mo, go! Gano'n. Oo. Wala Kasi namang like problema. this. Ang ganda nito. Tsaka maganda yung taste ni Ashley. Siya yung Oo. mayaman sa amin eh. Diba? Ay, So syempre, mag-ano pa ako dito. I love it, ha? And Ayan. your dining is so cute. Ito naman, binigay mo na to for temporary. Muna. Kasi hardwood yung pinapagawa namin. Ay, parang maganda na to. Parang baka bumigat, nakialam. Nakialam po Hindi, sa kasi- furnishing ng bahay. Wow, and you Wala. have an open kitchen. Open kitchen. Do you cook? Yes, I cook sometimes. Marunong ka talaga magluto? Yes, kasi Mahilig. nga. Saan ka natuto? Walang pagkain. Pag wala kami pagkain, yung mga kapatid namin po, Miss Karen. So, paglulutuan kita ngayon ng pinakamadali, tinuro sa akin ito ni Ashley. Oh, ano? Steak. Ay, in fairness. So, diba? Steak. Okay, Pinakamadali. let's go. Kasi marami siyang, Oo. alam mo yung, Pero nung lumalaki ka, mahilig sa ako puno mo, no? sinigang, Oo. adobo, depende. Pero ikaw tagaluto talaga nun. Oo, ako. Oo. Kasi yung parents ko, hindi ko alam anong ginagawa nila sa buhay. Oo. Oo. Para ako yung nagluluto ng breakfast. Oo. Sanay ako sa luto talaga. Yeah. Nung una ko nga, Miss Karen, nung una kong punta dito sa Manila, yung portions ko malalaki. So, hirap na hirap ako ubusin. Hanggang sa bumabawa ako sa guard, sa condo pa yun, sa unang condo ko. Kuya, gusto niyo pa ba sinigang? Tapos binibigay ko sa kanila hanggang sa nasanay sila. Ma'am, sana po yung pagkain namin. Ito. Ginawa nila akong kantin. Atake. Guys, ngayon lang talaga ako, sa totoo lang. Pero on a regular day, kapag may mga tapings kayo, etc., do you cook pa or no more? Hindi na. Sa totoo lang po. Oo. Very rare. Very rare Rare kasi na rare. araw-araw, lalo na po nung lumabas ng PBB. Yeah. Before ako pumasok PBB, everyday ako nagluluto. Yeah. Oo, nasa routine ko siya. Sobrang na sa akin ni Ashley. Tinuruan niya akong magluto ng steak. Paano ganyan. kayo naging super best friends ni Ashley? Si Ashley ay parang na-meet ko siya ang bida. Sila ni Sian Lim. Yeah. Sian Lim yung sa Hearts on Ice. Yes. Hearts on And then Ice, you yun got yung along una. immediately. Yes. Oh, that's nice. Siya po yung
Inasikaso yung tinuruan niya ko paano mag-socialize, paano Yes, maglahat. oo. Lahat yun, tinuro niya sa akin. Let's bagets. Let's bagets! Yan, that's perfect. Oo nga. Ready ka na maging may bahay. Hoy! Hindi din. Hindi pa. Miss Karen, wag muna. Mahilig kami ni Ashley sa steak, pero mali ata tong meat na to. Galing ha. May decor pa siya. Shuvi, ang layo na ng narating mo. Isipin mo ha, di ba kalilipat mo lang ngayon, pag naiisip mo yung pinagdaanan mo at kung nasan ka na ngayon, anong pakiramdam mo? Malayo pa, pero malayo na. Parang yun po yung nararamdaman ko, Miss Karen. It has been a roller coaster ride for me. Pero sobrang daming dumating na blessings. As in, na hindi ko makapaniwala, diba, yung white na yung pintura namin. Yung bahay namin dun sa Cebu, walang pintura. So, sobrang nagbago na po talaga ang buhay ko. Dati gusto ko lang may pintura yung wall. Bahala na yung higaan, bahala na lahat. Basta may pintura lang yung wall, tsaka may kisame. So, ngayon, I'm living that dream. You're living that dream. Was it always your dream to be a star? Hindi mo lang star, Miss Karen. Ang dream What ko, was your dream? to be a doctor. Kasi yun naman talaga yung parang inner ko sa self ko na to become a doctor. Kasi ang alam ko nga, yun yung pinaka, tawag niyan, pinaka mataas ang sweldo. So, kung sa probinsya ka, kung hindi ka doctor, dapat lawyer ka. Yun yung mga pangarap mo na feeling mo magbabago yung buhay mo or OFW. Yun yung mga gusto mong marating. Siguro naging lang sa akin, naging lucky lang po talaga ako na God opened many doors na hindi lang pagiging doktor ang naging daan ko para maabot yung mga pangarap ko. Gaano ba kahirap ang buhay niyo noon? Balikan natin. Mahirap talaga. Isa ako sa mga yung parang pinapakain ng gobyerno. 4-piece. Totoo pa to? Yes po, Literal? yes. As in talaga isa ako sa mga pumupunta sa, hindi naman kami ganun ka talaga, pero binabayaran kami ng gobyerno. Kasi nga, walang trabaho yung parents ko. Tapos, marami na po kami magkakapatid. So, naranasan ko yung pag may bigayan na, bili na kami dilata, mag-grocery na kaagad kami, may pambili ng pagkain. Pero siguro yung pinaka mahirap sa feeling ko na naranasan ko, yung kailangan kong mangutang para makakain kami. Kasi hindi makautang yung parents ko. Ako yung pinapunta nila. Ilan ba kayong magkakapatid? Siyam. Siyam kayo noon at pang-ilan ka? Eldest po. Oh wow, I'm the eldest myself. Did you feel the burden? Na being the eldest, kailangan ikaw mag-alaga, tumulong? Growing up, ako yung 5 a.m. gumigising para plantsahin yung lahat ng damit ng kapatid ko. Tapos yung magluluto sa kanila, ako yung lahat yun, Miss Karen. So, yung burden sa akin growing up ay make sure na makapag-aral sila ng maayos. Tsaka yung makakain sila. Tsaka yung mga babies. Pag may babies, kasi palaging may babies eh. So, kailangan, kung kulang na lang, padidiin ko sa sarili kung para tumahimik lang ng... Kasi diba, yung toddlers, pag hindi matahimik ng iyak, kulang na lang, padidiin ko talaga sa akin. So, anong trabaho ng mga magulang mo noon? Actually, they started naman na meron talaga silang trabaho. My mother, billing siya sa hospital. Tapos yung dad ko, time by time nagkakaroon ng racket sa basketball. So, malaki bigayan sa kanila dati. Tapos nag-OFW pa yung daddy ko. I also don't want to, alam mo yun, parang ayoko na hindi i-credit yung pinaghirapan nila. Kasi growing up, kahit na mahirap, meron din times na masagana kami kasi they were working. It's just that, hirap lang yung daddy ko sa stability. Yung magtrabaho talaga ng 8 to 9, parang 8 to 5, hindi siya para sa ganun. Pero hindi biro ang magpakain ng siyam na anak. Kulang, palaging kulang. Oo. What did they go through? They were always fighting. Always fighting because of money. Yun yung promise ko talaga sa sarili ko pag
paglaki ko, hindi magiging problema sa akin yung pera. Kasi pag nakikita ko, bukas wala kami makain, mag-aaway sila. Gutom na nga kami, naririnig pa namin silang nag-aanuhan, susuntukan. No, wow, talaga. Yes! Live teleserye talaga, Miss Karen. Oo. Saksi kami sa hirap. However, nandun din na palagi silang humihingi sa lola. Kaya masasabi ko din talaga na okay naman. Okay naman kasi may dumadating ba. Kumbaga, pagkailangan nyo, may biyayang dumadating. God always provides. Oo. Always. Always, kahit na bilang lang yung isang kakilo lang na bigas sa isang araw. Tapos marami kasi kami yan eh. So, kung ganyan lang, okay lang. Okay lang kami, basta meron lang kaming makain lang talaga. Do you have a childhood memory that was so traumatic? Yung mga away nila na dala-dala ko hanggang ngayon. Yung takot ko sa sigawan, takot ko pag may nag-aaway, hindi ako confrontational. Yung I'd rather keep it to myself kung meron akong nararamdaman kasi hindi ako yung parang vocal. Tsaka ayaw ko yung parang nagsisigawan, ayaw ko yun. So you grew up in a way in a violent home. Very violent Yeah. home, especially when my dad is drunk. Yun yung mga ayoko na talagang balikan. Yeah. Na lahat kaming magkakapatid, ang goal namin, umalis sa bahay. We were like living with, I would say, monsters at that time. And you started working at 16 years old. Umalis ka ba ng bahay noon? Hindi po, nagbe-beauty pageant, gano'n. Yung start po kasi ng pagtatrabaho, content creation, TikTok. TikTok, yun yung parang ano ko, hanggang sa 3 years ago, I had the courage to step out. Parang leave my home, the island, hanapin or subukin kung ano man nandito sa Manila. Magkano ang una mong kinita sa TikTok? 5,000. 5,000? Saan mo ginastos yun? Ang bigas. Pagbigas? Oo. Ano pa? Actually, nasa e-wallet ko yun, Miss Karen. Tapos, doon kami nag-away kasi ginastos nila. Ginastos sila na hindi sinasabi sa akin. Kaya ako napalayas. Actually, pinalayas talaga ako. Hindi talaga pumunta dito. Pinalayas talaga ako. Wrong ang narrative. Sino Hindi, nagpalayas sa'yo? yung parents ko. Oh, bakit? Kasi may TikTok ka na, may million followers ka na sa TikTok. Ganun. Ayun. Hala! Mag-ano ka na ng sarili mo. Ganon. Pero bakit ka nila palalayasin? Tumulong ka. Kasi nga po, hinanap ko yung pera sa e-wallet ko. Wala kasi akong ATM, wala akong e-wallet. Nasa kanila lahat. Nashock na lang ako. Yung pera na yun, sana may paglalagyan ako sana noon. Wala, nagamit pala nila. Humble beginnings. So, nung umalis ka, where did you go? Tinawagan ko po tito ko. Naibook niya ako ng flight kasi kailangan ko pa magpunta ng Cebu City. Nag-impake po ako, tapos pumunta po ako ng Cebu City. Hanap ako ng kaibigan doon na Tapos? pwede stayan ko kay Kuya Glenn. Tapos hinintay ko yung parang flight ko na. Tapos nakabook agad yung ano ko, the morning after. So, paano mo nagawa na mula doon ay napasok ka sa GMA7 at sa PBB? Isipin mong ambisyon yun, It started with my billboard sa JAG. Yun yung pinapunta ko dito. Before everything, before yung chaos na nangyari, nakapunta na ako ng Manila. Yung first time ko sa Manila. Kasi bumalik pa ako ng Cebu nun eh. So, kumbaga yung JAG mo, nag-modeling ka. Modeling ako doon. Oo. During that week, na-meet ko si Miss Joy ng Sparkle. Nandun ko po na, sabi niya mag-artista ako, ganon-ganon. So, wala, mag-Miss Universe naman ako. Miss Universe naman ako. Tapos sabi niya, try mo lang, ganon. So, yun po yung naging daan ko. Isipin mo na spot ka ni Joy Marcelo. Sila po ni Tita Mia ko. Sila po yung parang, si Tita Mia parang best friend niya po. Sabi niya, uy, Joy, meron akong ditong magandang Tapos? Tapos, nag-meet kami sa BGC ni Miss Joy. After po doon, nag-ano na ako talaga, umuwi na. Tapos, tinawagan ako ng GMA na nakapasok na daw ako ng GMA. So, yun na po yung pag-iwan ko sa bahay. Pero takot na takot ako noon, Miss Karen, kasi ako lang yung makakahapsay ba, makakahawas ba. Kasi di ba we were living in that home, makaahon ba? Ako lang yung makaahon ba, and yung mga kapatid ko maiiwan ko. Alam kong iiwan ko sila sa sitwasyon na ayaw ko din. So yun yung takot ko noon na, pray ko, Lord, bilisan mo pagsikat ko, Lord, para magkaroon ako maraming pera kaagad, para makuha ko na kaagad sila kahit isa-isa lang. Pagtawarin
mahal mo ako sa mga pagkukulang ko bilang isang ama. Marami akong naging kasalanan sa'yo. Nung sumali ka ng PBB, may sulat ang tatay mo sa'yo. How did you feel? How did that change you? It changed my view of forgiving people. Parang, nung sa akin kasi noon, hirap na hirap ako talaga patawarin. Kasi parang, bakit ka kasi ganito, ganyan-ganyan. Yung ibang tatay, wala namang pera, pero kayang gumanito, ganyan-ganyan. Parang, naano din ako, parang, I was ungrateful. I almost forgot what my dad did before, na daddy's girl nga ako before eh. Napuno ako sa galit. Yung puso ko napuno ng hatred sa parents ko na alam kong hindi tama because I need to honor them. They're my parents after all. Kahit na sa pinagagawa nila, alam kong meron silang nagawa sa buhay ko. Masakit sa akin na napabayaan kita sa mga panahon kailangan mo ako. Kailangan mo kami. Sana mapatawad mo kami ni Mami. Pero napaka-humble rin nung tatay mo to write to you. Did he ask for your forgiveness? He did. He did. Forgiving him is for me. Is for my peace of mind. It's not for him. I'm not doing it for the sake of him. Ayoko isipin niya na, ay, wala na pala akong kasalanan sa anak ko. Ay, wala, okay na pala yung mga pinaggagawa ko nun. Ayoko isipin niya na ganun. Ginawa ko yun dahil para sa akin. Kasi habang buhay ko siyang dadaling kung hindi ko gagawin na patawarin siya. And Kuya helped me a lot. PBB helped me a lot. Ikaw ang pinakasikat, pinakamalaki ang kita sa pamilya mo. So, anong ginagawa mo, Shuvi? Anong pangarap mo para sa kanila? Sabi nga po nila, healing is not linear. Pero ngayon, nangyayari sa akin, nasa peak nga kami ngayon, na I'm able to provide. Like, it's not unbearable anymore. Before kasi, 3 years ago, breadwinner ako kahit na 20K lang yung kinikita ko sa isang buwan. Eh, ang mahal din sa Manila. Oo. 20K tas minus 15. Ang daming minus. So, parang 3.5 lang na naiiwan, pero napapadala ko pa sa kanila. Wow. Kahit na wala na lang, mag-cup noodles na lang ako. Mapadala ko lang sa kanila. Ang akala din ng lahat, mga artista ba, maganda na ang buhay. Yung parang, ay, lavish yung buhay niya talaga. Uy, ganyan. Pero nung nagsisimula talaga ako, Miss Karen, meron talagang time na hindi ako makakain. Na may workshop libre sa GMA, pupuntahan ko para makakain ako. Yun yung mga ko. Tapos na-shock sir, 3 yung kinukuha ko kasi i-reheat ko yung mamayang gabi. Ganon yung mga ginagawa ko kina Miss Ana. Yun yung mga... Makakaiyak ka naman? Yeah. Ako naiiyak ka. Talagang may willpower kaya, no, na... Yeah, mag-workshop ako. Oo. O bala na, mapadala ko tong pera, 3.5, sayang. Pambili ko na sa ito pagkain dito, pero padala natin doon kasi wala man sila makain doon. Mas marami man sila doon. Yeah. Ako matitiis ko naman yung sikmura ko, kaya ko naman ito tiisin. 1 week, kaya man. Tsaka may workshop naman ako. Sisipagan ko na lang sa workshop. So, ngayon, ang 8 mong magkakapatid, kasi ikaw ang eldest, pinapaaral mo silang lahat? Yung iba naman po kasi public, tapos yung sunod sa akin, may nagpapaaral sa kanya sa Tumutulong. San Carlos. Oo. So, I'd say na ako yung pinakamalaking tulong sa bahay ngayon. Kasi I'm also building nire-renovate ko yung bahay sa Pulumulok, tapos gumagawa kami ng bahay para yung dream house namin. Ang tatay at nanay mo are still together? Yes, still together. Grabe, And no? nakikita ko, nag-send nga kanina yung daddy ko na naiiyak na lang din ako. Nagtatry din naman siya. Wag naman siguro dapat talaga ako maging super hard sa parents ko. And the humility of giving them yung pagmamahal. Nakita ko yung daddy ko na proud siya, ginagawa niya yung trabaho niya ngayon. Nagsisend talaga siya na, I'm working para may panatag ako ba na, ay nagtatrabaho talaga siya. Kahit na yung sweldo mo sa'yo na yan, ang gusto ko lang talaga, makita ng mga kapatid ko, gumigising ka para magtrabaho. Hindi yung gumigising ka para magsabong. Yun yung gising niya talaga. Hala, nakakain na ba yung manok ko? Hala, hindi pa kami nakakain. Kailangan ko pang mangutang sa tindahan para kumain, pero yung manok niya dapat nakakain. Smile ka nga dito. Okay, wow! In fairness, excited ako. For your bill, ma'am, 10,500.
Sinigilbig. Gosh, okay, we are hungry. Oh, kumuna tayo ng plate. Plates and everything. Mag-set kami. Okay. Ito na ang moment ng paghuhusga. Ay! Nakakatakot naman Pero mahusga wait, ni Miss sa Karen. PBB, nung nag-PBB kayo, Algeta, Yes. nung nag-PBB kayo, ang tagaluto nyo si ano? Si Mom. Oo, si Mom. Yes. Pero si Ralph, di ba? Di ba? Ang sarap ha? In fairness. Mukha ka po ng... Or- Wait, so ang tagaluto si Mom. Yes, si... Hindi, pero yung may sinaing. Si Ralph, yung taga-saing namin palagi, na Oo. pinag-awayan nila ni Emilio. Hindi ka nahirapan na ano? Ilang buwan kayo doon? Sobrang nahirapan ako, pero worth it naman lahat. Yeah. Kasi yun yung life-changing eh. Ikaw ang classic Bisaya. Palagay mo ba, it's also why at times you are misunderstood? Because my sense of humor ang Bisaya, may tono na iba. I've always felt small as a Bisaya. Yun yung kailangan ko po aminin. As a Bisaya, I was always fighting for that sense of space. Na kahit morena ako, maganda ako. Paragi ako may pinaglalaban. Kahit na Bisaya ako, hindi lang ako pang yaya na role. Kahit na ganito yung mukha ko, yung parang hindi naman ako ganun as, syempre, kung Pilipino, may beauty standards ba tayo na puti, na tangos ang ilong. Ngayon, I'm really lucky na I'm living in a generation na welcomed na and acknowledged na ang mga morena ba. Parang magaganda na tayo eh. Kasi ano ka din, Miss Karen. Oh, I deserve to stay here. Para ganun yung pinaglalaban ko, Miss Karen. Sa 3 taon mo sa Maynila, sa lahat ng naranasan mo, both good and bad, how has it changed you and what have you learned? I always move with kind intentions. Na before, 3 years ago, I remember there was an artista po na sabi na hindi nila alam na natutulog-tulugan lang ako, pero pinag-uusapan nila ako. Pero di ko nga alam ba't hindi nila ako nakikita. Parang hirap na ako dun sa posisyon ko talaga. Kinakabahan ako, binubuli ba nila ako? Sabi ng yung mga ano siya, sobrang totoo niya, no? Kasi parang sobrang ano niya, no? Parang genuine lang siya. Parang wala siyang kinakatakutan, no? Parang totoo lang siya. Compliments yung sinasabi nila. But that's why I wanted to say, do you think it's also why you're misunderstood? Oo. Sometimes may nasasabi ka, you don't mean anything by it. But it's just, it's not ill-intentioned. I was never the one to have a script or alam mo yung plan, my thoughts. Hindi ako yung parang, hindi ako ganun ka-organized sa tao para isipin yung mga pinagsasabi ko. Pero in the industry now, I've learned na sa 3 years ko din, siguro before I was just really, ano yun, yung parang, ano lang, bubbly. Parang innocent po talaga ako na hindi ko po alam na hindi pala talaga lahat kayang pagkatiwalaan. Kasi living in the island, I thought that was the life that I know was normal. Yun yung akala kong normal. Okay lang naman, kahit sino ka dyan, tanggap ka. Walang problema, no pretentious. Kahit na sino ka, tanggap ka kasi kanya-kanya naman tayo. Dito pala, also having my platform, I've learned to be more aware, more sensitive, and more at the moment. Ngayon, I'm more grounded. Mas grounded ako na alam ko na kung ano yung mundong ginagalawan ko. Pero I will still stay true to myself. And I Balance think it's lang. also why you are also loved by your fans. Because they see you for who you are. Magpapakatotoo po ako. Di ba, June ako, July, August, September, October. Mga 4 months ata ako na hindi ko alam bakit ako sikat. Hala, kilala nila ako. Alam nila yun sa PBB. Hala, napanood pala nila yun. Hindi ko po alam na ganun ka-grand yung PBB na. Alam ko pong grande yung PBB, pero yung naging impact ko, may mga fans na pala ako nakuha. Hala, may mga tao na pala naniniwala sa akin. Hala, may mga tao pala nakaka-relate sa akin as a breadwinner, as someone from the province. Ang dami pala namin. Hindi pala ako nag-iisa. Until yung parang mga recent na mga nangyayari na, ako, hala, bakit ako naman pinag-uusapan dito? Hala,
Grabe, nandito na pala talaga ako. Akala ko talaga 10 years pa to. Parang 10 years to prepare pa to. Kasi hindi pa naman ako ganun ka-prepared mentally. Pero tama nga sila. Ina-answer ni Lord lahat. Kasi alam ko po talaga, Lord, bilisan mo yung blessings. Yun yung prayer ko eh. Lord, bilisan mo para po mapagawa ko na yung bahay. Lord, bilisan niyo po para po matanggal ko na po yung lumalaki po yung mga kapatid ko. Baka po maapektuhan yung utak nila na naman. Ganun yung mga iniisip. Gusto mo ba yung mga kapatid mo lumipat ng Maynila or hindi naman? Gusto ko po, hindi na sila lumaking mahirap. Ayoko po na gumising sila na hindi nila alam anong kakainin. Ayoko na nila maranasan na pupunta sila ng school, wala silang pambayad sa exam. Ayoko yun. You're 24 years old and yet napaka-mature no, ng responsibilities that you carry. Mag-light moment muna tayo. Okay, may love life ka daw. Hanip sa segue. Paiyak na po siya. May love life ka daw. Hindi na. What do you mean love life? I have the love for my fans, for my family. Have a boyfriend. Uy, hindi pa boyfriend, Mr. Boyfriend? Hindi pa. I-meet mo yun soon. Pero we're Dating. dating. We're dating. I'm dating. Okay. Oo. Tell me. Si Anthony. Si Anthony, he's good looking, no? I saw. Okay. Kuha ko siya doon. Kamukha niya si Donnie. Next. Si Johnny pala. I love it, dude. Donnie, ginawin ko na nga, Miss Karen eh. Ano mo pa talaga? Yun yung cute yung pagka-Bisaya niya. Donnie, natuto na nga mag-Tagalog yun. Ang Tagalog yung puro galit. Hindi ko, puro ba ako galit? Yung ba natutunan mo sa akin? Sabi niya, it's your accent. I thought it's the right accent. No, you make it, So, how did you meet? Hala, uy, sa TikTok, Miss Karen. Oh my God! Grabe! Salamin ng Kasalanan ni Esnier. Kaya si Esnier. Of course. I met Esnier. Nasa series ni Esnier yun siya. Tapos nakita ko siya doon. Tapos sinerch ko na siya sa TikTok. Tapos ginawa ko na, nilike ko na lahat ng post. So ikaw ang nagka-type? Nirepost ko lang. Ayun lang. Nirepost mga 3, 10, Okay. 15 videos. Pero, Siya ang nag-message. Yeah. Yes. Siya nag-message sa akin. Sabi niya, hi, ganda. Ay, in fairness, ang haba ng buhok, di ba? So, minessage ka, lumabas kayo. Opo, halos araw-araw kami na nagde-date. Kasi araw-araw siya nag-ano, are you available today? Ganon-ganon. Sige, para makalibre nga akong pagkain. Yun yung style yun, Miss. Before wala PBB. Pero wait, yung totoo, na ano ka talaga, na in love? Siguro, Miss Karen, ang masasabi ko lang talaga, Miss Karen, no? Pumunta siya ng Pulmulok. Ay, wow. Pumunta siya sa Plus Mindanao. points yan. Minit niya parents mo? Ay, lahat ng kapatid ko. Para mga bata, di ba? So, karga-karga yung isa. Nagsisiros yung isa. Wow. Sinisipon pa. Ano yung nakita niya talaga, your family is really poor, no? Hindi naman na-shock siya. Parang ano siya, okay, totoo pala talaga ang balita. Kasi nung kinukwento ko sa kanya, parang, yeah, I'm good. Siyempre, first date pa lang, sabi ko, oy, if you think na you can just get me there, fast, no, ha? Kasi I have 8 siblings, so my priority is them. You will be, if you will be my boyfriend in the future, pang-5 ka. Yeah. It's gonna be God, my parents, my siblings, my work, my career, pang-5 ka. Yeah. Yan yung sinabi ko sa kanya. Wala naman daw problema sa kanya and he wanted to meet me. Gusto niya manligaw. Kasi sabi ko, tinitch ko siya. Noong una, gusto niya yung LA style ko. No. Me, I'm a Filipina. And I know my worth as a Filipina. So, alam mo dapat kung paano. There's ChatGPT. You ChatGPT how to ligaw a Filipina woman. ChatGPT niya. Doon yan, ni-research niya paano maligaw. Kailangan pala talaga mag-meet sa parents, kailangan mag-ganon. Kailangan niya pagdaanan yung mga hirap muna bago niya alam mo yun yung boyfriend title na he can do everything. He can do it. So, di ba pala official? Hindi official, pero So, parang dalagang Pilipina, pahirapan mo. hindi naman sa sinasabi na hindi na natin, pinaglalaroan natin siya, hindi. Kailangan niya lang manligaw. Kailangan Dapat niya maranasan yung hirap na I hindi niya support you. kaagad makukuha lahat. Tama yan. Oo. Kailangan Tama yan. dumaan mo na siya sa putik, dumaan mo na siya sa... Ganon yung... I love it. Tama. Oo, yung paghirapan muna natin siya. Kinakaya niya, pagod na nga ata siya eh.
Sabi ko, hala, forever ba ito mga niligaw? Wala kang magagawa. Ito na pinasok mo to eh. Pero what do you like about him? Not a lot of people know na he's emotionally intelligent. Ito para sa ganito, ganyan para sa ganyan. Tinuturuan niya ako, ginaguide niya ako, oh, you can do this, you can do that. Tapos, he's really emotionally stable. So, alam mo talaga yung pagkakaiba namin. Ako yung parang, fire, tapos siya yung parang water. Bisaya ka kasi. Oo. Ang tatay ko kasi Ilonggo parang ganyan. Oo. Very on fire. Ako yung parang, hindi naman ako galit, pero parang yung boses ko parang galit. Pero Ganyan hindi naman, din ako. hindi naman ako galit. Pero siya yung parang soft-spoken. Siya yung parang sobrang kalma lang. Oo. Tinutulungan Pero niya love ako. o career ang priority? Career. Career. O what is next for you? For my career, marami silang aabangan, Miss Karen. Aren't you shooting a movie? Shooting a movie, 2 movies. And we're doing teleserye with Kuya Ding Dong. Ay, nice. Let It's me say, very nice. Oh, yes po. Yeah. I know now kasi, Miss Karen, na my purpose. What is your purpose? Kasi before, di ba, parang when you're in the industry, mayroong gusto maging famous, gusto maging star. Pero alam ko sa sarili ko kasi, Miss Karen, hindi yun yung goal ko. Before, I was confused kasi alam ni God kung gaano ko gusto maging doktor. Pero hindi niya binigay sa akin yun eh. So sabi ko, ano ba talaga yung purpose ko? And then, na-read ko yung mga letters ng fans ko. As in, long letters. Na-realize ko na, hala, I'm inspiring these people. And now I know, as a Christian, I just need to shine my light. I need to do it to help them. I always ask my interviewees to end. Is there a Bible verse or a life verse that you hold close to your heart that has kept you strong? Jeremiah 29:11. Talaga. Talaga. Even sa PBB, yun Ano yung ano yun? ko. You have to share. For I know the plans I have for you, plans to give you hope and Yeah. a future, plans to prosper you and not to harm you, said the Lord. Oo. Yun yung Bakit parang, yun? para siyang hug, para siyang embrace sa akin, Miss Karen. Kasi parang pag nag-worry na ako or I fear or I'm just emotional, naisip ko kaagad yun. Ay, everything is already written. I'm just doing things that according to God. Like, accordingly sa nasa plano niya, nakasulat na sa future ko. Siya na yun. Sinulat niya na to lahat. Itong pag-interview na, pag-meet ko sa isa sa iconic na reporter sa buong bansa. Na-write niya na to. So, I'm just living with, giving it all up to Him. Siya na bahala. At alam kong walang mangyayari sa akin na masama kasi nandyan siya para sa akin.